Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action at comedy film na pinamagatang Kung Fu Boys. Now sit back and enjoy the movie. Si Lin ay isang 6 na taong gulang na bata na nangangarap na maging isang superhero balang araw. Isa siyang batang basagulero at lumaki sa Amerika kasama ang kanyang mga magulang na pagod na sa kanyang araw-araw na kalokohan. Dahil wala siyang makalabang masamang tao, lagi niyang ginugulo ang kanyang guro at mga kasama sa bahay upang patunayan ang kanyang abilidad bilang isang superhero. Nakick out din siya sa ilang mga paaralan dahil sa pagiging niyang bayolente. Isang araw, pumunta sa kanilang bahay ang kasulukuyang prinsipal na may sira sa ngipin at may dalang transfer letter ni Lin. Nakiusap siya sa mag-asawa na dalhin ang kanilang anak sa ibang paaralan dahil hindi na siya kayang disiplinahin ng mga guro. Dahil dito, nagpasya silang pabalikin si Lin sa China upang manirahan sa kanyang tiyuhin na si Lai. Isang music teacher si Lai sa isang paaralan at balak niyang ipasok si Lin sa kaparehong paaralan upang mabantayan ang bata. Makalipas ang ilang araw, nakarating si Lin sa China ngunit na-late si Lai sa pagsundo sa airport. Habang nasa daan, nakita niya ang kanyang katrabaho na nagngangalang Ann. Matagal nang may gusto si Lai sa kanya. Inalok niya ito ng libreng sakay ngunit tumanggi si Ann at sumakay na lang ng taxi. Ang maikling pag-uusap ay naging dahilan para lalo siyang maging late at nagresulta sa paglabas ni Lin sa airport ng mag-isa. Kasabay nito, isang kriminal na nagngangalang Lee ang makikitang naglalakad patungo sa kanyang target na may dalang case. Nakipag-usap siya sa kanyang partner sa telepono tungkol sa case na tila susi sa pagiging nilang milyonaryo. Bago siya makarating sa checkpoint, inagaw sa kanya ang case ng isang magnanakaw at mabilis na tumakas palayo. Inantala siya ng isang lalaki dahilan upang mawala sa kanyang paningin ang magnanakaw at ang case. Sa labas, handa nang sumakay ng taxi si Lin nang binangga siya ng kaparehong magnanakaw. Si Lin na laging naghahanap ng pagkakataon upang maging superhero ay hindi pinalampas ang pagkakataon na sundan ang lalaki dahil alam niyang nakaw ang dala nitong case. Samantala, nakarating na si Lai sa airport ngunit hindi niya makita ang kanyang pamangkin. Ipinakita niya ang larawan ni Lin sa mga dumadaang tao ngunit walang nakakilala sa bata. Sa kabilang banda, si Lin at ang magnanakaw ay nasangkot sa isang habulan. Dahil sa bilis ni Lin, hindi nagawang makasabay ng magnanakaw at nagpa siyang huminto. Sinubukan niyang suhulan si Lin na sumuko na, ngunit hindi ito tinanggap ng bata at hiningi pa rin ang case. Bilang huling paraan, sinubukang labanan ng magnanakaw si Lin, ngunit nabugbog lang siya ng bata. Hindi lang pagiging superhero ang pangarap ni Lin, nag-aral din siya ng ilang kung fu at nagsanay para dito. Kaya naman magaling siyang lumaban at kayang-kayang ipagtanggol ang sarili. Nang makuha ang case, agad niya itong binuksan at nakita sa loob ang isang cute na rabbit. Kasunod nito, bumalik siya sa taxi at tumawag ng pulis upang ipaalam ang tungkol sa ninakaw na rabbit. Subalit inisip ng pulis na nagbibiro lang ang bata at sinabihan si Lin na alagaan na lamang ito. Sa panahong yun, nasa police station din si Lai para i-report ang nawawala niyang pamangkin at nangako ang pulisya na hahanapin si Lin sa lalong madaling panahon. Samantala, pumunta na si Lin sa apartment ni Lai dahil alam niya naman ang address ng kanyang tito. Kinagabihan nang makauwi si Lai, nakarinig siya ng ingay mula sa loob at inisip na nakapasok ang isang magnanakaw. Pumasok siya sa bintana ngunit nakasalubong niya si Lin na sinipa siya sa kanyang muka. Dahil sa pakikipaglaban sa magnanakaw, nawala ni Lin ang kanyang telepono ngunit hindi niya pinaalam sa kanyang tito ang nangyari. Sa ibang lugar, ang kriminal na sina Lee at Chang ay kasama ang kanilang amo. Humingi sila ng tawad sa pagkawala ng case at nangakong hahanapin ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, dinala ni Lai si Lin sa paaralan sa unang pagkakataon. Ang magiging guro ni Lin ay ang crush ni Lai na si Miss Ann. Nang papunta na sila, nakita ni Lin ang isang magandang babae na nagngangalang Zina. Nilapitan niya si Zina para makipagkaibigan ngunit ginambala sila ni Lai. Habang nasa klase, ipinakilala ni Lin ang kanyang sarili bilang isang superhero at nangakong ililigtas silang lahat. Nang umupo siya sa tabi ni Zina, pinagtawanan siya ng mga bully ngunit hinamon niya ang mga ito. Tumayo ang grupo ng mga bully upang bigyan si Lin ng leksyon habang wala ang kanilang guro. Habang nasa labas, nakarinig si Ann ng malakas na kalabog at tumakbo papunta sa klase. Nakaupo ang lahat ng estudyante pagpasok niya, ngunit maliwanag na pinahirapan ni Lin ang mga bully. Pagkatapos ng klase, isang grupo ng mga senior ang lumapit kay Lin at inutusan siyang magbigay galang sa kanilang leader na tinatawag nilang Big Bro. Tumanggi si Lin na gawin ito at sa halip ay hinamon sila sa isang opisyal na laban ng Kung Fu. Nagtipon sila sa Kung Fu Club at sinimulan ang kanilang laban. Sa simula, nagpakita sila ng kanilang iba't ibang galing at mga teknik ng paisa-isa na nagpasaya sa mga manunood. Nang magsimula ang laban, madaling natalo ni Lin si Big Bro. Dahil sa pagkakapahiya, isang grupo ng mga nakakatandang lalaki ang lumaban kay Lin, ngunit nagulat ang lahat nang magawa silang talunin ng bata.
Tinanggap ng mga bully ang kanilang pagkatalo at nangakong gagawing master si Lin kung sakaling matatalo niya sa laban ang kanilang gym teacher na si Mr. Ma. Samantala, hinahanap ni Lee at Chang ang case. Nakita nila ang magnanakaw na kumuha ng case at pinagbantaan siya na ibalik ito. Subalit nahihiyang inamin ng lalaki na natalo siya ng isang bata at kinuha nito ang case sa kanya. Nasa kanya ang cellphone ni Lin na may mga larawan ng bata at agad na ipinakita kay Lee. Ngayong alam na nila ang itsura ni Lin, kaagad na sinimula ng dalawa ang paghahanap sa bata. Samantala, ang gym teacher na si Mr. Ma ay nakita magkasama sina Ann at Lai at nagsimulang magselos. Meron din siyang gusto kay Ann at determinadong gawin siyang kasintahan. Tinawag niya ang dalawa sa basketball practice at ginamit sila bilang props para turuan ang mga bata. Ibinato niya ang bola kay Lai nang hindi pa ito handa upang sadya siyang masaktan. Tumagal ito ng ilang minuto hanggang sa dumugo ang ilong ni Lai. Napansin ni Lin na sinasaktan ni Mr. Ma ang kanyang tito at nangako maghihiganti. Habang naka-lunch break, kumakain ng mag-isa si Lai nang samahan siya ni Ann. Nag-aalala siya dahil ilang beses na tinamaan ng bola si Lai. Pagkatapos ay nilapitan sila ni Lin at sinabihan si Ann na makipag-date sa kanyang tito. Ang natatarantang si Lai ay inutusan siyang huminto, ngunit pilit silang pinaghawak kamay ni Lin. Nakita ito ni Mr. Ma at labis itong nagalit. Inakusahan niya si Lai ng pambabastos kay Ann sa pagiging nitong PDA. Ang nahihiyang si Ann ay agad na umalis bago pa makahingi ng tawad si Lai. Kinalaunan sa taekwondo class ni Mr. Ma, inamon siya ni Lin sa isang laban. Pinagtawanan niya lamang ito ngunit nang ma-realize na seryoso ang bata, tinanggap niya na ang hamon. Iginapos niya pa ang kamay niya sa likod upang patunayan ang kanyang galing. Subalit ang pagiging niyang mayabang ang nagpatalo sa kanya laban sa bata. Tinanggal niya ang tali sa kanyang kamay, ngunit hindi pa rin niya nagawang matalo si Lin. Naghiyawan naman ang mga bata para kay Lin na labis na ikinainis ni Mr. Ma at kahit ang crush niyang si Zina ay na-impress. Sa huli, aksidenteng nasuntok ni Mr. Ma ang mukha ng prinsipal habang sinusubukang atakihin si Lin. Dahil responsibilidad ni Lai at Ann ang bata, kailangan nilang managot sa marahas niyang pag-uugali habang si Mr. Ma naman ay pinalaya. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Zina ng band-aid si Lin para sa sugat niya sa kamay. Ipinakita ni Lin ang rabbit kay Zina at pinahiram ito ng ilang araw upang mapaglaruan. Pagkatapos nito, hiniling ng grupo ng mga bully kay Lin na gawin silang alagad at turuan sila ng kung fu. Agad namang pumayag si Lin at tinawag na Kung Fu Boys ang kanilang grupo. Samantala, pumasok sina Lee at Chang sa apartment ni Lai upang hanapin ang case. Hindi sa kanila sinabi kung anong laman ng case maliban sa may laman itong hayop sa loob. Kaya sa sandaling makitang walang laman ang case at ang alagang pagong ni Lai, agad nila itong dinala sa kanilang amo. Nagalit ng husto ang kanilang boss nang hindi niya makuha ang kanyang gusto. Tinawag niya ang kanyang magagaling na tauhan upang atakihin sina Lee at Chang. Ginawa nilang bihag si Lee at inutusan si Chang na dalhin ang kuneho kapalit ng buhay ng kanyang partner. Nang gabi ding yun, pumunta sina Lai at Lin sa isang restaurant at nag-usap ng matagal. Binanggit ni Lai na matagal niya nang gusto si Ann at nalulungkot nang insultuhin sila ni Mr. Ma noong lunch break. Kinabukasan, makikita si Lin na nag-abot ng isang sulat kay Mr. Ma. Ang sinasabi sa liham ay kailangan maglaban ni na Mr. Ma at Lai sa harap ni Ann upang makapili ang babae sa kanilang dalawa. Agad na sumang-ayon si Mr. Ma nang makitang kasali si Ann, ngunit nang pumunta siya sa lokasyon, nalaman niya nagsinungaling ang bata tungkol sa lahat. Sa halip ay gusto ni Lin na kalabanin siya ni Mr. Ma upang layuan ito si Ann kung sakaling matalo siya sa laban. Tumanggi si Mr. Ma na tanggapin ang hamon, ngunit inatake pa rin siya ni Lin. Sa pagtatapos ng laban, natanggal ang wig ni Mr. Ma at nabali rin ang kanyang braso. Pinigilan ni Ann si Lin na saktan pa si Mr. Ma at nahanap din ang ginawang liham. Habang binabasa ito, naniniwala siyang galing kay Lai ang sulat at nagalit dahil sa pagtrato sa kanya bilang isang premyo. Nagalit naman si Lai sa kanyang pamangkin. Sinigawan niya si Lin sa pagsira ng relasyon niya kay Ann at sinabihang umalis na ang bata. Sineryoso naman ito ni Lin at naglakad papunta sa bahay ni Ann. Habang umuulan, kung saan-saan hinanap ni Lai ang bata at nakahinga ng maluwag nang tumawag si Ann at pinaalam na nasa bahay niya si Lin. Samantala, si Chang ay nasa apartment ni Lai at hinahanap pa rin ang rabbit, ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Dahil sa takot para sa buhay ni Lee, nagpasya siyang makipagkita ng personal kay Lin para hingin ang rabbit. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital para bisitahin si Mr. Ma at habang kinakausap ang receptionist, nakita ni Lin ang isang dyaryo sa kanyang harapan. Meron itong larawan ng kanyang alagang rabbit na agad na makikilala dahil sa marka sa pagitan ng mga mata nito. Sinasabi sa ulat na ang kuneho ay isang rare species ng hayop na may pambihirang abilidad kung gagamitin sa agham at maaaring makalikha ng mga gamot na makakaligtas sa milyon-milyong buhay.
Subalit ninakaw ito ng ilang mga kriminal at patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Sinabi ng mga bata kay Ann na nasa kanila ang rabbit at naghanda ng pumunta sa bahay ni Zina para kunin ang hayop, ngunit nilapitan sila ni Chang na nagmamakaawang ibigay na ang kuneho dahil nasa panganib ang buhay ng kanyang partner. Bago pa sila makapag-usap, dinukot silang lahat ng mga tauhan ng amo ni Chang. Naiwang nakikipaglaban si Lin sa dalawang mga alipores, habang ang iba naman ay dinala sa hideout. Sinabi ng babaeng kriminal kay Lin na pumunta siya sa isang lokasyon dala ang kuneho kung gusto niyang mabuhay ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena, naghanda ng pumunta si Nalay at Lin sa sinasabing hideout. Habang nasa daan, bumili sila ng isang rabbit para linlangin ang mga kalaban. Nang makarating sila sa lokasyon, nagpasya si Lai na manatili sa entrance, habang papasok naman si Lin dala ang peking kuneho. Sinabihan ni Lin ang leader na kalasan ang kanyang mga kaibigan bago niya ibigay ang case. Nang mapansin ng leader na peke ang dala ni Lin, nagsimulang tumakbo ang grupo habang hinahabol sila ng mga kawatan, ngunit nagawa silang labanan lahat ni Lin. Subalit nahuli pa rin si Ann sa huli at sina Zina at Lin lamang ang nakatakas. Nang malaman ni Lai na wala si Ann, inutos niya sa mga bata na tumakas na sa lugar at bumalik siya muli sa loob upang iligtas si Ann, ngunit madali siyang nahuli ng mga kriminal. Samantala, inutusan ni Lin si Zina na tumawag sa mga pulis at muling bumalik upang iligtas si Lai at Ann. Nang makabalik, nakita niyang nakabitin ang dalawa gamit ang isang lupit. Nang makitang malapit na silang mamatay, ipinagtapat ni Lai ang nararamdaman niya kay Ann at gayon din ang ginawa ni Ann. Nagmadali si Lin na iligtas ang dalawa, ngunit isa itong patibong na hinanda ng gang. Pinalibutan nila si Lin at tinanong ang bata kung nasaan ang kuneho. Nilabanan niya na mag-isa ang mga masasamang lalaki, ngunit kinailangan huminto na magbanta ang leader na puputulin niya ang lubid na nakatali kina Lai at Ann. Ilang segundo bago putulin ang lubid nang biglang naganap ang ilang pagsabog sa paligid ng hideout. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na sa eksena ang Kung Fu Boys at si Mr. Ma. Pumunta ang grupo upang iligtas silang lahat. Isang matinding bakbakan ang naganap sa pagitan ng gang at mga bata habang nilabanan naman ni Mr. Ma ang ilang natitirang tauhan. Sa huli, inutol ng leader ang lupit upang hayaang mahulog si Nalay at Ann. Pagkatapos nito, umatake ang mga bata gamit ang buo nilang lakas at tinalo ang leader. Dumating ang mga pulis sa lugar at nailigtas ang lahat. Makikita naman si Lai at Ann na na-stuck sa isang pipeline na nagligtas sa kanilang buhay. Sa huling eksena, nagdaos ng programa ang paaralan kung saan kumanta si Lai ng isang kanta na kanyang isinulat para kay Ann, ngunit ang highlight ng programa ay ang pagtatanghal ng mga Kung Fu Boys. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.